Solve natin itong unang example problem under force system. Kung mapapansin natin sa given situation, pinapahanap yung angle theta at yung value ng component along line BB prime. Isolate natin itong given figure. Kung mapapansin natin, yung 390 kN na force ay nakakabit sa intersection ng dalawang axes. Kaya in this case, may dalawang components yung force natin. Based sa figure, mapapansin natin na yung 390 kN na force ay pataas na pakaliwa. Kaya yung component along line AA prime ay pakaliwa at tawagin nating FAA prime. At yung component naman along line BB prime ay pataas na tatawagin naman natin FBB prime. Kung titignan natin na mabuti yung figure, yung lines of action ng dalawang components ay mag-i-intersect sa isang common point. Kaya magkakaroon pala ng point of concurrency yung dalawang components. Therefore, itong dalawang components ay concurrent forces. Kaya gamit si triangle rule ay pwede kong ilipat si FBB prime sa tip ni FAA prime. At ngayon, makikita natin na naka-form tayo ng force triangle gamit yung components ni 390 kN at si mismong 390 kN bilang yung resultant nila. Kung magfo-focus tayo dun sa unang kinalagyan ni FBB prime, mula sa line AA prime ay may angle na na-form papunta kay FBB prime, which is 60 degrees. Since nilipat lang naman natin sa FBB prime dito, mula sa line AA prime ay 60 degrees pa rin papunta sa kanya. Ngayon, mag-focus tayo sa mismong force triangle. Tawagin nating phi yung third or natitirang angle sa force triangle natin. Kasi pwede nating i-recall yung sum of interior angles ng isang triangle, which is 180 degrees. Therefore, yung kabuuan pala ng mga angles sa force triangle ay magiging 180. Take note, yung una sa dalawang tanong sa problem na ito ay pinapahanap yung value ni angle theta. Pero kung mapapansin natin ay wala din tayong value kay phi. Kung ititira natin si phi sa kaliwa, yung kanan ay magiging equal sa 180, si 60 mula sa kaliwa na positive ay magiging negative naman ngayon papunta sa kanan. At ganun din ang mangyayari kay theta. Kaya ngayon, si phi ay magiging equal sa, kung isi-simplify natin yung nasa kanan, magiging 120 minus theta. At makikita natin na si phi na ngayon ay in terms of theta. Now, kung babalikan natin yung mismong problem, makikita natin na given pala yung value ng component along line AA prime, which is simply ay 350 kilonewtons. Ngayon, kung titignan ulit natin na mabuti yung figure natin, ay pwede nating magamit si sine law. Take note, yung mga A, B at C sa numerator ay yung mga sides ng triangle, which in this case ay yung mga forces naman ng force triangle natin. At yung mga A, B at C naman sa denominator ay yung mga angles na katapat ng mga sides or in this case, forces. Malaya kang pumili kung sino yung gagawin mong A, B at C. Pero sa solution na ito, igigit na ko yung resultant at igigilid ko yung mga components niya. Kaya gamit si sine law, unahin ko yung component na 350 na may katapat na angle na 120 minus theta. Equal sa, sabi ko kanina, igigit na ko yung resultant na 390 na may katapat na angle na 60. Mahuhuli yung component na FBB prime na ang katapat niyang angle ay yung hinahanap nating angle theta. Of course, hindi mo pwedeng gamitin yung buong expression na yan na may dalawang equal sign. Kaya mamimili ka lang kung yung nauna ba o yung nahuli na equation. Kung i-consider natin yung huling equation, mapapansin natin na wala pa tayong value ni FBB prime, maski si theta. At yung dalawang yan yung hinahanap natin sa problem. Kaya malabong ito yung pwede nating unahin sa ngayon. Therefore, dito muna tayo sa unang equation. Kung mapapansin natin sa equation, si theta lang yung wala, in which
madali nating makukuha gamit ShiftSolve. Kaya i-introduce na natin si Calc 1 ni CE Blocks. Wow. So, i-input na natin tong equation natin. Take note, yung theta, since hinahanap natin siya, ay ililet natin siya as x. Kung mapapansin natin sa figure natin, si theta ay mukhang hindi lalagpas sa 90 degrees. Kaya, mag-a-assume ako ng initial value ni theta or si x na let's say 45. At kapag inequals ko yan, ay makukuha na natin yung value na x which in this case is yung value ni theta. Kaya, si theta pala ay approximately equal sa 68.99. Take note, ang unit ay degrees. At ito na yung final answer natin for the first question. Para accurate yung data natin, i-store natin yung value ni theta. Let's say kay A. Ngayon, ay mag-focus ulit tayo doon sa original expression natin. Ngayon, ay kunin na natin yung huling equation natin. Dahil, na-solve na natin yung value ni theta, which in-store natin kay A. Kaya, ang wala na lang ay si FBB prime, which again, ay madali lang natin makukuha gamit ShiftSolve. Take note, yung x naman natin ngayon ay si FBB prime. Nung ShiftSolve natin this time, nanigurado kung ikaw pa rin ba? Ay yung value ni A, which yung value ni theta, na kung titignan natin ay sakto namang 68.99487.176. Kaya i-equals lang natin yan. Ngayon, nagpatak yung solve for x na i-reset natin yung initial value to 0. Kapag in-equals natin yan, ay makukuha na natin yung value ni x, which is yung value ni FBB prime. Kaya si FBB prime ay approximately equal sa 420.41, ang unit ay kilonewtons. At ito na yung final answer natin para sa second or last question. Ngayon, try mo namang isolve itong situation na ito. Feel free to drop your answers or solutions down in the comments section. At yung full solution nitong situation na ito ay para sa susunod nating video. And that's it for this video. Thank you for watching.